hatod kaninyo sa EPT Media Services o sa naandan kini ang inyo ang regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog si Edith Pahinti Tumong. Makikauban usab ninyo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. The only public affairs program talk show diri sa ato ang duha ka dakbayan sa Dipolog ug dapitan og ingon sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte kutob maabot sa tong broadcast. So, this time around, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. It's already February 5, 2017. Hapit na Valentine's Day. Advance Happy Valentine's sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga suki, sa atong kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan. To God be all the glory sa kanunay, atong pasalamatan ang atong labaw nga makagagahom, kay atong ikauban kanunay ang atong mga staff diri employees sa atong Camila Hotel 1, silang Joey, no? Salamat kayo sa pag-akomodar diri sa ato ang official venue sa Kapihan sa Dipolog. And of course, atong mga viewers all over the world sa ato ang live streaming. Then atong mga bisita nga ikauban nato matag Domingo nga tanan ug atong mga panelist tanan sa Kapihan sa Dipolog. Thank you God sa imo ang gihatag namo kanunay nga adlaw-adlaw nga panginabuhi. And then of course, akong pasalamatan diri kay nato mga bisita para mo tuloy-tuloy natong discussion. Akong pasalamatan dinhi kanunay atong Three Musketeers nga mo'y nagdala og kinabuhi usab sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Ang atong live streaming pinaagi kang Mr. Silbert Adriatico Dondoyano. Good morning, Silbert. Sa www.imndipolog.weebly.com. Uploaded kita sa YouTube every week. So, click lang kamo sa YouTube sa Kapihan sa Dipolog na diha makita ninyo tanan atong edition sa Kapihan sa Dipolog all year round o kauban sa atong mga bisita sa matag Domingo nga tanan. And then of course, ato ang live simultaneous broadcast, daghan kay salamat nga to kan Tax Ilumba nga may nagdala og tingog sa kanginan, pinaagi sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM ug ingon man 94.1 FM. Dito sa estasyon sa ato ang broadcast center, daghang salamat nga to kang Danny Lood, to dito usab si Rogie Munira, si Mardili Bres ug ang station manager nato nga si Mr. Edgar Dagomo. Daghan kay salamat. Dayon, sa dili pa kita usab mo padayon sa unahan, ato na ipalusot kining ato ang mga commercials, no? Kay mo ni usab ang importante kayo kay mo'y gadala og kinabuhi usab sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Thank you so much sa atong mga sponsors nga mao ang mosunod. Dan salamat nga to kang Attorney Sinan Alvis Angeles, atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer sa Guniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte, every Monday afternoon at 2 o'clock diha sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall ang ilang regular session. Daghang salamat nga to kang Vice Governor Sinan Alvis Angeles. Thank you so much nga to kang Attorney Julius C. Napigkit, atong Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang former Congressman Attorney Rosilio Matoy Barinaga nga niya karon diri nga gitudlo gayud sa atong Presidente Rodrigo Rua Duterte isip Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission kon NAPSI si Yusek Matoy Barinaga kauban nato karon ato ning dabu-dabuhan unyag pangutana. Pero at the same time panelist ni siya. Panelist ni siya karon. Okay. Ning reklamo. Daghang salamat usab ngadto sa JNP Fruit Nursery and Lumberyard sa nga nahimutan sa Barangay Lingasan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang JNP Lumberyard ana ay branch diha sa Barangay Galas ning dakbayan sa Dipolog. Ang JNP Fruit Nursery and Lumberyard gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio Nisisario. Daghang salamat usab ngadto sa banggitan nga abogado nga si Attorney Jonald C. Napigkit, usa ka konsihal nato sa atong dakbayan sa Dipolog. Salamat kayo konsihal Jonald C. Napigkit. Ug usab sa ato ang sponsor dito sa gawas sa nasod ngadto kang Mr. Henry P. Chanero, ang ato ang Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Thank you so much Mr. Henry P. Chanero sa imong kanunay nga pagsuportar sa atong Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat usab ngadto ka Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2
sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Congratulations kay outstanding office ang DAR Zamboanga del Norte. Pinaagi sa pagpangulo ni Mr. Muhammad Dasan Adjo. Congratulations, DAR Zamboanga del Norte. Nagkasalamat usab nga to sa Chanos Marketing nga nabaligya sa lain nga mga spare parts sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki o guban pa sa ubos lamang nga presyo. Mao ka na ang Chanos Marketing nga gipanag-iyahan o gidumala ni kanhi Barangay Chairman sa Niputak Chanos Yu. Ang Chanos Marketing na himutang sa Quezon Avenue ng Dakwen sa Dipolog o matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA. Thank you so much nga to kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Hi guys. O ingon man daghang salamat nga to kang Congresswoman Glona G. Labad-Labad, ang ato ang representative sa 2nd District sa Zamboanga del Norte dito sa Congress. So thank you so much Congresswoman Glona G. Labad-Labad. And of course, ang atong SOCI, National Grid Corporation of the Philippines, kon NGCP, nga nagkanayon sa kanunay, dili mo tanom og kahoy, dili usa mo tukod og bisag unsang infrastruktura, haduol o ilawom sa transmission lines para mahalikay kita sa disgrasya. O ingon man, ang ato ang kuryente walay bugto nga maabot sa atong tagsa ka panimalay. Daghang salamat NGCP, pinaagi kang Elizabeth Ladaga, ang ato ang Regional Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Daghang salamat Miss Elizabeth Ladaga. Usab daghang salamat ngadto kang Board Member Ronilio Lee, ang atong panelist sa Kapihan sa Dipolog, kang Konsehal Ruben Ligorio, panelist usab nato sa Kapihan sa Dipolog. Ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod Polanco. Thank you so much sa pagsuportar sa Kapihan sa Dipolog, Vice Mayor Alfredo Baitit. Last but not the least, daghang salamat ngadto kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated nga ana diha ipahimutang ang dakong kalambuan sa Lower Irasan sa Rojas, Zamboanga del Norte. Thank you so much, Engineer Gilbert Cruz. O ingon man, daghang salamat sa atong legal consultant, si Attorney Crescencio Palpagan Jr. kay nahimo namang judge sa ato ang unang legal consultant, si Judge Kenneth Pirosal. So, greetings, usab nga to kang Mr. Vicente Changson sa New Jersey, USA. Kanunay ga monitor sa atong Kapihan sa Dipolog, kabalo siya kinsay na late, kabalo siya kinsay absent. So, salamat kayo, sir. No? And then, ating acknowledge diri ang paghiabot sa atong mga guest o panelist karong buntaga sa atong Kapihan sa Dipolog. Kay bibo kini karon atong diskusyon na usab kauban sa atong mga bisita. Last Sunday, we had Mayor Eugene Caballero sa lungsod sa Manukan. O kay naghisgot kita bahin sa kalamidad nga nahitabo sa lungsod sa Manukan. Sir, dali sir. And then unsay mga kalambuan, unsa po'y mga nahitabo human sa baha sa lungsod sa Manukan. Kaya nahuman na po nato ang lungsod sa Rojas, pinaagi usab ni Mayor John Henrik Baliser sa lungsod sa Rojas. So this time around, una na ko i-acknowledge sa itong mga bisita karong buntaga. Ako na i-acknowledge din ang paghiabot sa ato ang kinakusgan nga panelist sa Kapihan sa Dipolog. Kay we are very proud and honored nga kanunay nga basta na siya dis Dipolog mo kuan gyud na siya, mo appeal gyud na siya sa atong discussion sa Kapihan sa Dipolog. So, good morning Yosek Matoy Barinaga. Welcome back to Kapihan sa Dipolog. And advance happy Valentine's Day ninyo ni Ma'am Glinda. Thank you, Edith. Kini atong buta sa atong mga bisita, no? I-introduce mo niya ni Edith, no? I would like to take his position in introducing you. No? Nabot ko rin nakataon kay gikan sa Tagadian Gapon because of the stakeholders meeting sa NAPSI. So, may buta ka na itong tanan. Okay, so thank you so much, Yosek Matoy Barinaga, kay naka-fine time ka nga makauban nato karong panahon.
Okay. So, let's start the ball rolling. Atong i-acknowledge dili ang paghiabot sa ato ang Port Manager sa Philippine Ports Authority sa Dapitan City Port, none other than Engineer Salvador Dilina. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Ma'am Edith. It's our pleasure to be here in this program this morning, and I hope we could discuss properly regarding sa atong port operations, and I hope malinawan nato ang atong mga katawhan regarding sa operations sa Pagkalan. Okay, thank you so much. Dayon, kauban usab ni Engineer Salvador Dilina. Dilima ha? Basig ma-confuse mo ito ni Senator Lila Dilima. Engineer Salvador Dilina. Okay. Pero ang sa kaapod, ang imong ngalan, o apelido dito, Mr. Salvador Jr. sa kaapo. Muna, makatawa ko ninyong duha. Okay, so we have also with us si Mr. Wyeth Akas. Miss, okay. I was thinking siya. Miss Wyeth, Wyeth Akas, ang atong Executive Assistant sa Philippine Ports Authority. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, everyone, and thank you for having us here. We hope maka-address me sa mga questions, inquiries, and maka-inform me sa Zamboanga del Norte sa mga kalambuan o mga bagong mga programa sa PPA para sa ato ang mga port users. Thank you so much. And then, of course, we have with us Mr. Byron Patag, Acting Terminal Supervisor and Operation Matters. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning sa tanan, no? Salamat sa pag-imbita namo, no? Hope we can share our mga insights regarding sa operation sa Port of Dapitan up to Port of Socon, kay underman ang Port of Socon sa Pino, Zamboanga del Norte. Okay. So, mana, ato mahibawaan na inaron, no? Thank you so much for that information. And last but not the least, we have with us Engineer Abdurasad S. Hassan, atong Port Development Engineering Manager. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. I'm very happy that we're invited to attend this sa Kapihan sa Dipolog, and we hope we could answer whatever queries that you want to know about the port development at the port of Zamboanga del Norte, Dapitan City. Thank you. And of course, we have with us ang ato ang panelist gikan sa Philippine Information Agency, ang atong Info Center Manager, Mr. Alfonso Pons Roda. Good morning, Pons. Good morning, guys. Sa itong mga bisita itong karga sa itong Kapihan sa Dipolog, si Engineer Dilina. Sir, morning. First time to see you. And really, sa itong mga subyong di kami nakagramultag itong Kapihan sa Dipolog, mahimbintag. Okay, salamat kay Pons. Dayon, ato gini pasalamatan ato mga bisita karong buntaga kay they find time to be with us kay dili man ang balandi dito taga diri. Dayon, it's a Sunday, no? Pero napasalamat gyud ta nga ni sanong sila sa atong imbitasyon. Dagang salamat nga to kang Konsehal Alimarlo Dagpin na siya mo yung ato ang nasuguan ng pamalihog mukontak sa itong bisita karong buntaga. Okay? Yusek Makoy Barinaga. Okay, first question of the day. Tingali dito ahita mo sugod, may tingali atong naminaw karon sa unsay bahin sa Port Authority, no? Una sa tanan ng tanan tao kining port Philippine Port Authority asa maning department under. Unsang department to hangin under? Okay, Engineer Dilina. Actually, our PPA, this is stands for Philippine Ports Authority, Port Management Office of Zamboanga del Norte, Port of Dapitan. Actually, ang PPA is under the Department of DOTR. So, Department of Transportation. Secretary Tugade. Okay. Kining ang
port sa Zamboanga del Norte, independent issue under gyapon ni sa Osaka region. I understand kasi sa una, doon naman tayo mga regional representative, no? In fact, they are member of the Regional Development Council. Kining Zamboanga del Norte na under ba ni a certain region? Actually, ang PMO Zamboanga del Norte represents for the whole of Zamboanga del Norte. Independent ni siya. Before, naatay what we call district management office, but due to the approved rationalization plan, nawala to atong district management office. So we stand on our own na Port Management Office of Zamboanga del Norte, but we are still under the supervision of our PPA head office in Manila. Then under this Port Management Office of Zamboanga del Norte, there are terminal ports which is under us, ang Terminal Management Office of Liloy, Sindangan, and Siocon. Then other LGUs, operated ports, which is kanina ang Galas, which is also under our supervision, ang Rojas. And then all other private ports which is located within Zamboanga del Norte. So, dili na ta under sa Usamis. So, nagod. Dili na, sir. Dili na. Dili na siya. Okay. Unsa may diferensya sa operation kanang port nga under sa national government, sa PPA, o kining operated by the local government, sama ko sa Dakbayan City Polog o sa Rojas. I think we have two LGU operated port, no? Unsa may diferensya nila as far as under by you directly or just supervision or what? Something like that. I will give the floor to my operation man, si Byron Kakag. Okay, go ahead please. Sir, ato mga LGU ports, no? Ang diferensya lang sa PPA ports, ang LGU port, administrative supervision lang ang himo sa PPA. Ngayon, sir, nag-supervise lang ta sa mga LGU port, but regarding sa mga development sa pantalan, maintenance sa pantalan, ang LGU mismo ang sa ilang gagawin ng funds para i-develop nila ilang gagawin ng pantalan. So mga PPA ports like under PMO Zamboanga del Norte, like PMO Liloy, Sindangan, ang funds nila pag-develop sa pantalan, gikan din sa PPA main office. Ang katulong sa mga LGU, sa ilang sariling income, mag-develop sila pantalan. Okay. Before, kabulutan nga, just like in the airport, sa pantalan, you have this stevedoring, no? Diba? Kaning rastre. Under naman is asa. Under ba ni ninyo o privatized ba ni? Somebody is taking over. Kaysa unagad mo naman doon na intervention ang pantalan, diba? As far as rastre o stevedoring is concerned. Pero karoon mo o doon ay kausabang, para lang makabalo ang atong publiko kay kulot mong good nato ninyo yun ang mga reklamo, asa ka mo reklamo. So this is the question. Yeah. Okay. Please. Okay, actually at present we have the so-called PCBSI, Prudential Customs Brokerage Services Incorporated. So ang kaming PCBSI, this is a private entity which is under the supervision of the Philippine Ports Authority. So kung paano nila nakuha ang contract, this is through public bidding. Actually, bago lang nahuman ang aming public bidding last year. Last year din bago nila nag-public bidding. Before na-renew nato ang mga kontrata sa cargo handling operation kung nakuha nimo ang grade of BS or outstanding. But now, ang trust karon is even you got a very satisfactory grade or outstanding, mag-public bidding yapon. So ang atong karon nga PCBSI, they have a 10-year contract with Philippine Ports Authority. So started last year, no?
Bago lang na sila na Pila ka tuig? 10 years, sir. 10 years. 10 years. Okay. Subject to revocation. Depende kung there are some mga compliance na hindi na meet, pwede na ito. Kaning sa funds, kaning LGU operated, kaning ilang arrest rate sa may gahandan. Okay, si Mr. Byron, Tata. Mismo ang nag-operate sa cargo handling services, part na sa ilang kontrata, pwede po na nila i-contract with third party but subject to PPA mga requirements. Pero kung ang LGU lang ang sila rin mismo, wala problema, sir. Okay, last two question. Yes, sir, go ahead. In the event na di may mga reklamo, no? May mga reklamo, gamit lang 888, something like that. Asa man ka mo complain, report, o sa national, natural, sa inyo, di ba? O sa LGU, asa man ka mo report? Ang sa LGU, you could direct your complaint sa mayor's office siguro, sir. Sa mayor's office. Because it is under the supervision ang operation sa port, siguro naa sila tawag ibutang dira, but under the mayor's office. Ang sa case namo sa PPA ports, you could direct your complaints to us sa PPA mismo. Okay, so doon mo yung mga number. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Preliminaries lang to. Later on, we'll get to specific. Thank you. Okay, thanks so much. And then, matuta ni Yusek Matoy nga, preliminaries ito ganina. We'll go to specifics. Okay. Kanang Dapitan City Port, no? Mao naman gud nay tanan nga mga pasahero sa kay og barko diri sa atong Rawigan sa Buanga del Norte padulong Dumaguete, Cebu or Manila, diri man gid magagi usual man gid nga rota, no? Kay mao naman gid na dili sila ganahan dito kay gamay nga pantalan og uban pa ari sila gid diri kay ang mga pamba roro, okay? So, diha sa ato ang pantalan, akong na-notice na karong bag-o dili pud siguro ni part sa Philippine National Police nga Operation Tokhang kay ang mga balay diha sa isig kakilid gipangmarkahan og dark na X at ang black nga ink utaw nga X. Dili pa siya census, no? So we were discussing this earlier nga matud pa kay we understand nga guba tong kalsada diha, so murag na road widening, so matud pa ni Engineer Dilina undertaken by DPWH. So kaning mga balay diri dahil nga gipang X diha both sides anang padulong na sa pantalan, mo na sila ang papahawaon na para relocate na kay para road widening sa atong pandalan. So ato ipa-explain ni Engineer Dilina unsa na kayo ang status karon ini ang pagpalapad sa atong pantalan para usab nga sayon usab sa atong mga commuters, no? Madog to kay naghuot-huot na itong abong Pasko, pastilan ang mga dagko kay mga truck, di na pa mga motor cab, di na nagkahuot-huot as in, yun kabuang kag-backing, hala, dagang kayo na pa mga porter ka, dagan-dagan, ana ba din, luoy po kayo ang atong mga pasahero, kayo we're observing there, kung nga, luoy po sa mga pasahero nga, layo kayo mga gipang-parkingan sa mga motor cab, kung ilang mga bags, gipang-dagan na sa mga, porter o katong mga driver motor cab, kapag taon sila og gukod kay ugasan nila ang mga baggages, no? So asa man ang tarong nga parking area para sa mga motor cabs, tarong nga parking area para sa mga private vehicles o mga sakto po nga parking area para itong tuwa mga dagkong truck, labi na itong mga ICR, mga unsa diha nga mo agi diha kay musakay og barko para sa roro. Engineer Dilina, please. Okay, before I will hand the microphone to my Engineering Services Division Manager, no, para sa development. So, ang first question is katong mga balay nga na letter X. Because from the highway going inside the port, that is around 2 kilometers going inside. If you could notice, kanang mga X nga balay, kay kanang trabaho karon out from the highway going inside, mo trabaho sa DPWH para sa road widening. So kanang mga balay nga na X mao na naigo sa road widening. And I think nara sila kasabutan para sa pagbayad anang ilang mga property nga balay
between sila o ang DPWH. So sila naman na ang nagsabot-sabot. Pero I think siguro ba wala pa din sila ma-finalize dito nang maunang naapag-apon ng mga balay. So in the case of PPA, ang among area for road widening is kanang pag-abot na gid nimo sa main gate namo, kanang pagsulod nimo sa operational area. Mao nang among area starting there paingon na dito sa dead end. Mao na among area for sa Coast Guard, atong Coast Guard office dito na mi paingon. Mao lang ang among area para i-widen. Actually kanang area namo tawag nato nga within the port zone designated area that is approved by the through executive order, no, kanang port zone designation na ini ASF proportion din nga approved by the Malacanang ang port zone designated area mo na among area to be developed. So katong naigo dito sa among area, actually we already asked for the assistance of the city assessor's office to evaluate Of the Pitan City. A city assessor's office of the Pitan City to assess atong mga houses within the port zone designated area kung pila na tanan. We are talking of how many families na affected. Pila ka houses mo na diyan apektado? We are not talking of families, houses. Houses. Kasi sa isa ka balay na upat na pamilya. So ang amo is ang houses lang. So I think from 165 originally, ang latest na hilo na 200 ka pin. Nagdagdagan. For mushroom. Nagdagdagan. Hagdan pa dito skills ba? So no. Then so kana karon napasa na namo na sa head office kanang assessed value sa city assessor office of the Pitan City. So then aside from that, na pa may mga ongoing mga developments pero mga ginagmay pa karon. Then we have also submitted to our head office mga proposed mga development siguro in the near future. So then unsa pa tay question? Kanang mga pasahero nga magdagan-dagan Okay. tawo ang gagagot. Sa karon, katong may tabo, pasahero. usually ang may tabo na magka-problema ta sa inyo na especially sa mga peak season, Yes. no? Or During kung dili man peak season or during kanang mga bad weather. Opening classes. Bad weather kasi may mga barko nga ma-cancel ang trip, mao nang madaghan kay atong pasahero dira sa Pantalan. And then ang atong designated parking dira sa mga tricycle is just right outside sa atong passenger terminal building. Makita ninyo kanang entrance sa passenger terminal sa gawas. Pwede nga pikiha. Gamay kayo, sir. Gamay kayo. Because that is the only available area karon. Siguro in due time kung malimpyo na gyud ang lugar, na gyud ay ample space na gyud. Pero sa karon maura gyud na ang mahatag na lugar. Luoy lagi kaayo ang mga pasahero, magdagan-dagan kay magukod pa itong tuwang ilang mga bagay gipang lukdo na hindi sila kaila. Luoy kanya ulan, init, wala pa ito pasilungan. Pero we are looking for a way, siguro no, we are still on the planning stage. Actually, I have already talked this to our port police katong regarding sa kung pwede ba namo ma-accommodate kani mga motor cabs sa sulod sa Pantalan. Amo pagitanaw ang sitwasyon. Kasi dito sa gawas, tungod sa mga daghan man gutag informal settlers dito, mo nang naghuot na napatay mga tindahan dito. Mo nang naghuot siya karon. But we are looking for a way or for a possibility base ma-accommodate namo sa sulod kaning mga motor cabs. Okay, yes, sir Matoy. Ganhan pagpantalan, no? Pero ang situation, mag-cliff mo na sa motor. You have to blast it or you go going to the water and then have it reclaimed. Akong sa road widening, kung sa road widening, sir, pareho ang gihimo sa DPWS karon, murag back nila ang bukid sa road widening. Pero kung sa widening sa expansion sa port, dito kita paingon sa dagat. Sa dagat. So, basically, pila ba din ka kilometer, metro, hektarya na ang inyo ang property I will give this question to Engineer Hasan, our Okay, sir, go ahead, please. engineering manager. Thank you.
with regards to the executive order of the then President Aquino, no? Approving the delimited area of the Philippine Ports Authority, it is stated there in the executive order how is the date of the port to be delimited. Ang nakalagay kasi doon, murag 48. Actually, ang nakalagay doon, 48 hectares, pero including yung dagat, hindi lang doon sa land area. As of now, yung existing yung sa land, more or less, mga 18 to 20 hectares ang na-occupied ng yung population, yung executive order of him. So, yung with regards to port expansion naman, with regards to road widening from the junction up to the gate of PPA, trabaho po yan ng DPWH, yung road widening. 4 meters sa left and right yan. So, bali 8 meters ang road widening nila. And for the PPA, doon naman kami, from our gate, papunta doon sa Coast Guard. So, 8 meters ang sa amin, papunta dito sa bundok, sa may bundok. So, yun lang ang cover ng road widening ng PPA. With regards to all of the affected by port zone delimited area ng PPA, the number of houses is 165, but it's balloon. It must turn into 203. Just a matter of 2 months. And then, siguro nalaman nila na i-appraise sila, I don't know to, how come nagkaganon nila. Kasi ang nag-appraise kasi yung City Assessor's Office of Lapitan. So, yun lang po ang masasabi namin. With regards to parking, yung sa motor, actually, premier problem ito ng PPA since the PTOB, yung Passenger Terminal Operation Building, has been operated 2013, right? I think way back to 2013. There is every meeting, in-invite namin yung AG barangay, yung mga concerned agencies din doon, member, katulad ng mga Maritime Police, Coast Guard. So also with the AG barangay, dito pa sila doon, and with the representative of yung Habal-Habal Association and Vendor Association. Actually, it is clear na sinabihan sila na ang parking area is from the, kung makikita niyo, if you observe the passenger terminal building, you have 2 gates, no? The entrance and the exit gate. So from that exit gate, doon sa left side, hindi sila pwede humarang doon sa may daan. Doon sana ang parking area, papunta doon sa Coast Guard. So, what our brother, itong mga Habal-Habal Association do, kung meron ng mga barko, dito sila, nag-uunahan sila dito sa fronting ng PTB building. Kahit siguro kami mismo sa PPA, mahirap din kami magdaan doon, pero sinasabi namin sa mga ibang agency, they have to help us in guiding this, in disciplining this habal-habal, yung habal-habal drivers going inside the port area, no? Yung as a matter of fact, one of my suggestions, sabi ko, dapat ang HPG or a police from outside, dapat mayroon talaga naka-station doon sa harap ng gate. Sa harap ng gate kasi our security alone cannot enforce yung parang takot din yung mga security natin kasi alam mo na magkano lang yung sweldo nila, tapos ikataya yung buhay nila kasi very hard-headed talaga itong mga tao na to.
So, mahirap natin pakiusapan. Hanggang ngayon siguro, kung pupunta kayo doon sa Pantalan, makikita ninyo, even they have already designated area, nandoon pa rin sila sa harapan ng mga vendors. So, ang one time, nag-meeting kami sa PMAC meeting, sinabihan namin yung vendors doon sa kilid ng fence ng passenger terminal. If you cannot drive away this habal-habal, pati kayo, dapat paalisin na kayo dyan kasi nagdudubor parking na tapos nandyan pa kayo, di wala na kaming nadaanan, kami mismo nahirapan na kami. So ang sinasabi nila, sige, will you cooperate with you na paalisin namin yun sila sa harapan namin. Pero ganun pa rin, how many years na kami nag-PMAC meeting, wala pa rin nangyayari. So we are calling also other agencies concerned, especially yung mga LGU, na to help us in cleaning this road, para papunta sa Pantalan. Because remember, Dapitan City, hindi lang siya city, no? It is yung one of the tourist spot dahil sa renowned Dakak na beach resort dito sa atin. Pinupuntahan din ito ng mga foreigners, ng mga foreign tourists, hindi lang local. So, yung image natin, ang makikita dito, kung makikita nila yung daanan mismo, actually, they're very discouraged, no? Especially also, yung mga sweeping agencies na gusto sa amin na mag-apply ng ruta, nadi-discourage din sila dahil sa ano natin, yung narrow road natin papuntang Pantalan. Ngititag mo gabi eh. Yes. Pag pasulot. Yes, Yusik Matoy, please. Murag ilang problema tingali. Dili na problema sa PPA. Kagawas mo na silang area. Responsibility sa PPA is only within their area. May ina na magina. Sa guwa, lahi na pong ahensya, o kinsa manggaling ahensya nga mo buhat na, no? But in spite of the meeting or gyapon, nakadumdum ko dit kasi una during my time as a mayor, no, we were active sa Regional Development Council. Muna nga natao ang Dipolog Port. Kay siging study, ang Dapitan limited yun ang iyang area. Gani ka ng iyang wharf, no? Mura o mubo ra, dayon, law na dayon. So, you cannot extend sa wharf mo. No? O kini pong sa Pilpod, mausad, ulaw na din siya kayo. So, that is costly. So, muna, as far as berthing place is concerned, mura limited. Because of that, we thought of coming up with the port. Pero at that time, dili ka pwede o dili muhatag o go signal ang PPA because that was under the PPA. Then later on, murag na autonomy na with the LGU coming in, so LGU now can operate or build their own wharfs, no? But again, the question is, dili ka kalawon sa una, ugbahin sa wharf. Ang Dipolog during our time was the first one, Dapitan Baro, for the wharf. Kaya mo mga justified because of the congestion sa Dapitan, no? The rest are being affected. Especially so we study the volume of cargos are usually going to Dipolog. No? Diba? Ang volume of cargos are going to Dipolog or elsewhere. No? So Dapitan medyo gamay ka maraman ka, di mo po business, they are more on tourism. So mo na. So to solve your problem, dili pa pwede nga, you have to encourage LGU to build their own wharfs. Para nga decongest ang Dapitan. So the Dapitan wharf will now only cater to big ships. But as far as passenger and small ships, it can be accommodated by the LGU. I think Dipolog is doing now, only they cannot expand pa, no? And Katipunan is about to have one. Pero ambot nga nang wala sila na dayon. Pero ang Rojas doon na. Ang Sindangan can be developed. To absorb any mga cargos. Otherwise, dire-rigid ka sa Dapitan, malimited yun. All your problems will be there, no? Ang expansion going to the water, very expensive. That's very expensive. You could have made 1 or 2 LGU wharf, although that is LGU, di wap may labot ang national. So that's only a good for thought.
Okay. Thank you so much, Yusek Mato. Reaction coming from Engineer Dilina. And then, sir, akong question po din mo after sa imong reaction dito kan Yusek Mato is, at present, pila ka buk barko diha ang nagdak sa ato ang Dapitan City Port. Apil na ana ang kanang fast craft, no? With regards to LGU ports, no, development, pwede man ang LGU, problema lang is ang funding because it is very costly. Actually, ang LGU Rojas, it is already an LGU operated port. Actually, ang uban ng mga cargos na supposed to be here, nag-divert na dito because of congestion sa atong pantalan. But I think ang LGU is facing a little bit of problem because sa expansion po nila medyo costly gid siya. Then with regards to your question, Ma'am Edith, regarding sa I will have the statistical data na pasa na ako kay Mr. Okay, Patan. Mr. Bayon. Regarding sa number of passenger vessel, no? Ang average na passenger vessel na to dira sa Port of Dapitan, ang average taon 10 ka ferries, including yung Cascat na. 10 siya, per day, daily, oh. So, last year, ang ating annual ship calls for convenience na tiglog ng Dapitan, no, is 3,866. 2016, number of ship calls. Vessel, Ship calls. ship calls mo. Number of vessels are 3,886. Mga barko nga Okay. Ganda sa ship calls. including economies mo, including cargo vessel and outports. Okay. Now, what are the companies that are Sa mga patronizing? Sa Dapitan lang sir, ha? Dapitan. Na kay Allison Shipping Lines, na po kay Philippine Archipelago Shipping, muna yung Cascat, Light Shipping Corporation, Asian Marine Transport, muna yung Super Shuttle, and Montenegro Shipping Lines, and GP Lines. Cocayon Lines, Cocayon. So, actually 7 ships regularly docking in Dapitan. Dito sir, pulo din. Pulo ka barko din. Pulo. Na may Cascat 2 times a day. No, we are talking about this ship, the company. Shipping company. Nakutay ka, usa ka, Tika. nang balik-balik nga, no? Tama sir. Okay, so 7. 7 yan. No applicant for, mo apply ba na sila? Yeah, mo apply ba na sila nga, okay, I would like to have a route, ha? They did not apply, but they will just inform us na mudunggo sila, na sila barko deploy for morning. Dito na pero sa bus nga imong route kinahanglan specified ganun na Sa Marina sila. Kanang franchise sa Marina na sila mangayo. Sa amo, they are all welcome anytime pwede so sila that kasulod. assuming nga mo dock sila Nana sila from Marina. Marina, nana sila permit from Marina. Para sa to mga namati. Unsa may meaning sa Marina, Bulgaria ba na sa? Maritime, Marina. Ilapos na ng research. Sige lang. Basta dili na babae, no? Oh, sige, basta dili na babae. Acronym na siya. Okay. So, dayon, usa ka concern diha sir kay not only during bad weathers, pero kana bang dunay problema ang barko, dili kalarga dayon mahasol ang mga pasahero kay wala ma-inform nga kanday ang iada yung kanang biyahe ni barko ha na-cancel di ay or na-extended ang oras niya panglitan alas 4 delayed dahil na mga pasero labi nagikan sa Lagyo then bit-bit pagdaghang dahang mga bagahe then tapos pag-abot na dito ang barko di wala di ay wala sa ikaon wala sa ikan how do we solve this problem kay perennial man nga luwi pero itong mga pasahero yung taon nga apiki ang kwarta sa bulsa then tapos mainana pa okay lang kung bad weather condition kay di bang ginato mapugna na kabiyan man na atong control pero kanang ana nga mukalit lang og kuan ang schedule nga madili di ay dili kuan ana
mura og kuan hasul po kayo sa itong mga pasahero, luoy po kayo nga tanan. Oo. So, Engineer Dilina. Actually, it's the lookout already of the shipping line concern, no? Because sila man gid ang nakabalo kung delay ang ilang barko or na-cancel from last port of call. But with this atong interaction karon, perhaps basi makatabang ni sa future, no? I will try to talk to my operations people na from time to time siguro i-verify sa shipping lines kung unsa gid oras maabot ang barko. Then perhaps we make a sort of mga solution paano nato nahimo na ma-announce ang public siguro through radio gapon, no? Pwede po. Pero the sole responsibility lies on the shipping lines. Shipping line. So, Kaya sila may kwarto. sila Ang na. mga pasero, luoy, magkayo, mas nandito. Wala parking area. Dayon init o ulan. Luoy kayo ba mga pasero? Yes, you said Something nga needed para masabtan nato, no? Gawas nimo og ni phone sky. Sige mo mo aeroplano di mo sakay barko kami. Lagi kung sa aeroplano, excuse me, kung sa aeroplano, kung sa airport gani sa aeroplano usually mabawa nato delayed ang flight dito na sa terminal, di ba? Pero usually kining ang ilang kaning operation bit sila mura sila sa airport pa mura sila ato aring kining ato ba gani air transportation. mura Up na. mura sila dirira as far as passengers is concerned wa sila ilabot kay ang paman ang airlines so mo bitaw nga imo nga experience sa kag-aeroplano kay na port na kwan ganing cancel ba o na delayed padala makag-text diba because they know your number diba nasa barko mura og bisod na palit ka di naman sa mita og kwan tingali pwede nga strategic places muna dako lang bitaw para tulaw ang magamit ka advertisement mo announce lang ang shipping then butang lang dito delayed anak no gawa sa radio ang radio god makadungog ta karon og uban ula ng pod so dili kayo pwede sa text personal man ang mo Anyway, sir, maigi nag-meet na karon para at least you gave us an idea also. Although we conduct tawag na mo PMAC atong Port Management Advisory Council every quarter, so pwede nga mo na butang as one of the agenda. Yes, Pwede po mo, di mo ibutang naman ni Facebook na Pimo Zamboanga del Norte. Kung ano yung mga important na announcement, mo ibutang dito. text mo ta Pwede sa na. Paatin mo sa among grupo. Okay. Kapalutan nga, Nautical Highway. Under pa na ni GMA, no? Panahon pa ni GMA, Nautical Highway. Diana. So, kuan, karang naka-experience mo gud niya itong kanabang, ano lang yung Nautical Highway, yung Roro, nga, mudala ka, kanang roll on, roll off, matong pa nila, sa unang Moraji Durant ba? Dalag sakinan, dato na mutabok sa Bato, o sa Cebu Province, dumagi pwede pa yun dito sa Cebu, no? Saan eh? Sambuan, okay. Dili General Bato, matukanta na. So, kanana ang, how safe ang, ano ni ang Roro na to sa Nautical Highway? How safe kay? Especially so nga, ang atong gobyerno, kanana ang particular kay sa mga acts of terrorism o banta, especially sa lain-lain mga ports of call where saan ang mga tao to pwede ito magbinuang niya simbako how safe po ang pagbiyahe wala ba dihay although murag coordinate na mo sa maritime o sa coast guard no wala ba po dihay na dakpan nga mga drugs or mga armas no nga kanang ibiyahe ana ba sa ato adiri sa dapitan nga mahimong conscient ana wala po na nahitabo di ana sir. Before answering your question, ako sa i-expound gamay about RORO, no? Kaning RORO means road roll on roll off transport. This was the program of then President Lola Macapagal Arroyo through Executive Order 173. So it was very successful kay murag na atay seamless connection ba from land to sea. Then wala na hassle dire-diretso. So at talking of safety, PPA is doing all the possibilities na to find na
ang travelers nato through Roro will always be safe. Actually, ang gihimo gani namo karon, ang bagahe, all baggages, as much as possible, amo gina kung iagi sa x-ray machine. Kung wala mo x-ray machine, through inspection sa atong mga guards din sa atong sa passenger terminal, no, para at least safe yun. Kaya usually kung na may mga terroristic attack act, so di ba maging sa bagahe, no. Then with regards to sa atong mga vehicle, actually ang among sabot with the Philippine Coast Guard is nag-deploy sila sa ilang atong K9, then ang among guards naabot ni, pero sa karon namin kuan pa lang atong sa convex mirror itong outer mao pa na pero so far so good, no, wala may untoward incident, pero mo ang gihimo namo karon ang restitute that all baggages na maagigid sa passenger terminal for inspection. And then actually we are expecting another x-ray machine to be delivered to us for second screening. Diba? Ang first screening, pagsunod nimo sa passenger. Ang second screening na buhaton is before boarding the vessel. So, agi na po siya. Ang CCTV, we have already CCTV inside the passenger terminal building. Unfortunately, nag-program na ni for the whole area sa port. Unfortunately, nag-fail ang bidding. So, kay wala, dili qualified ang nagkuhan. Kay kabalo mo ka sa gobyerno, PilJet 9184, so agi na itong bidding. How soon na sir, kay monitor yun ang mga hopefully mahimo na ito balik within this first semester. Kay amo na po ang amo ng sistema, whatever funds na wala magamit this year, ibalik na tanan sa Manila, sa national. Then amo na po na i-request na po. Okay, so yes, Isik Matoy. Complex mo gano'y ilan, we have to help them, no? Kaya unang sa tanan, bisa dili na ilang trabaho, concern gapon sila. Sama kita karon sa trafficking of women, no? Mura dili naman na ila tingali. Kana mga security wise, no? So that is for police or whatever, no? Tanan. Pero anything happens good sa kwan, sa PPA, sila may ma-blame, no? That is why you have to explain na kanya-kanya ang trabaho. So they have to have a convergence, no, diba? Work in order nga kanila. Panalita kita karon sa pag yun ay child labor. Which is also child labor. Multi kanila problem and which the PPA is trying to solve it, no? So hopefully through our kapihan katong ubang mga ahensya pod mo-active pod aron nga makatabang, no? Kaya this is really also our concern. I read sometimes or nakadungog ko sa radio na sometimes the people were able to apprehend katong mga trafficking, no? How they will do it. So that's a very good plan. So okay. Actually, just I think 3-4 months ago sa Port of Iligan, ang PPA nakadakop og 1 kilo shabu. So all what we do is kung nami madakpan mga ngunana, amo na i-coordinate sa mga sa authorized funded agency. Amo na sila tawagon dayon kung kinsay concern, kung asang nga let's say drugs, kung madakpan, so amo dahil tawagon kinsay concern agency. Okay. Atong iligan man to, focus ta sa Putan City. Okay. Katong sa kuan iligan o sa drugs. Gano sa daw, sir? Okay. Before ta sa mo break, atong ipaungong ang pangutana ni Engineer Salvador Dilina. Dili Dilima, ha? Dilina. Ang pangutana nga kabahin sa gimension ni Sir Matoy, ato ma-focus ning child trafficking, child labor diya sa pantalan. Kay if we remember, na-feature na atong pantalan diya last time ni Jessica Soho because of child labor. So dugay na. So ato na siya karong ato na diskutang i-revisit matod pa ni Yusek Matoy o nang hitabo baghapon na nabalik ba ng problema ha kay laliman ka all over the Philippines kita man ng special feature
sa ato pa nya dili man ginamaayo ng child labor, no? Kay kinahanglan itong mga kabataan kay eskwelahon man atong atimanon pag-ayo kay haron may mga future leaders pagpuli nato. Puhong ling Ginoo, no? Oh, char lang god. So muna na nga ato nang diskutan sa ato ang second part of our discussion sa atong kapihan sa Dipolog. Nga mo po paghiabot ni Edgar Soronda. Gar, imo ang greetings o ang commercial please. Okay. Oh, sige. Okay, Gar, go ahead please. Okay, maraming salamat. Good morning sa ating mga sakit na balilang sa kapihan sa Dipolog na kanina na panginahal gikan mas nabi hati na lasonsan sa mga siglayan sa RMN Dipolog DXDR 94.1 FM po simultaneous broadcast ang sa ato sa mga viewers nga sa ato nga kanang website sa ato nga live streaming live kita karon sa second floor sa Sangos Fried Chicken Hotel Canela dispensa lang kay nagdata na kayo sa mga kakurian at ang padayon nga puntos ng kapihan sa Dipolog sa inyong pangibot sa dili pa ang dagang nga pangutana o ang tubag sa mga nakaong-ong ng pangutana ato nga pasalamatan ng itong mga sponsors nga sa kanina nagpalihog sa itong padagulan sa tulungan kapihan sa Dipolog ang atong second floor sa Hotel Canela mga official video sa kapihan sa Dipolog at Domingo na tayon diya sa Hotel Canela 1 ng General Lino na itong kapihan sa Dipolog yun isa ba nga ito nga Vice Governor sa Langawigan Vice Governor Attorney sa Nido Angeles nagpasading officers ang kuniyang panggalahigit sa Banga del Norte o sa Dibot Member pasading officer of the Police ang kuniyang panggalahigit ang mga bulatan ng Julius na Bikita pasalamat ko sir nato sa GNT Fruit Nursery ang number 1 sa Barangay Lingasat Pulangko ang number 1 na sa Barangay Kalas dito lagi kinigamala ni Mr. Porfirio Necesario kang City Councilor Attorney Donald Napikita sa City Council sa Kapihan sa Dipolog kang Mr. Henry Chanero ang ating River Akashiwan dito na sa Bali, Palo, Hong Kong kang Mr. Muhammad Dasana June ating Party 2 sa Barrio Santa Isabel Dipolog City Janus Marketing ang nasa mga sport parts ang nasa Kirin Janus Marketing nasa Quezon Avenue yung talaga pinamala ni Putak Barangay Chairman Janus matawag sa telephone number 212-1148 mga pagkumbayan ito kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois Radio William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland ipagyan sa butas ng kaniliton ni Dapitan City Councilor ang Honorable Alimanyo Dantin sa City Council Dapitan City kang Second District Congresswoman Gloria Labaglabag sa House of Representatives representing 2nd District of Zamboanga del Norte National Grid Corporation na nagpahibayo na apit na yung operational ang 1-8 cable line na magdahal dakong kalabuan sa tinutulugan sa Zamboanga del Norte ginagi sa National Grid Corporation o pinagi sa Biman Beach Daga ang ato na contact ng Corporate Personation Officer sa NDCP pasalamat sa board member Emilio Lee panila sa kapihan sa Dipolog o board member sa Segundo Distrito ang City Councilor Atty. Regan Ligario City Council sa Lapayan sa Dipolog pangilisod sa kapihan sa Dipolog Vice Mayor Alfredo Baitit sa Hinsod sa Pulangko ang Engineer Gilbert Cruz sa Petla Cement Incorporated sa Lower Erasan Rojas na tinanigan Atty. Casincio Chris Palpagan Jr. Legal Consultant kini sa kapihan sa Dipolog nasab gipalansab kita ni kanhi Congressman Atty. Rosilio Matol Barinaga Under Secretary na karon sa National Anti-Poverty Commission ang NAPC pagkanhi din sa College of Law sa Rizal Memorial State University DIMC Dipolog City kautang na po karon sa kapihan sa Dipolog lain ipangin ka na po ang sa ito palagpunan mo ang one-stop referral station 25 kung mapagalagal ka o gagana kini karantisado na tubig na angang sa inyong mainom ang one-stop water referral station na angang kini mahimutan dahil sa Festival Shopping Arcade 1 Rizal Avenue Corner Magsaysay Dipolog City yung nasab gitawin kita ng City Councilor Marilo U. Calino sa City Council sa Dakbayan sa Dipolog ang ipalong sa kanito sa mga kalibutan sa Metro Shoppers sa Rizal Avenue Metrocom sa Liblaza Mall ang Metro Shoppers alang sa panghilan sa mga gadgets o gahid na sa Metrocom sa Liblaza Mall
ang Dipolog City Institute of Technology kung DCIT. Alam nga sa ilahang Review Center sa BS Marine Engineering, naghanong nakapasal, naghanong produkto sa BS Marine Engineering Review Center sa DCIT, drama tanong ng mga anak, ay nasa lain pa. DCIT. Yung sa gipawin kita sa Ann Seafood's House, kung iyon Seafood's House, nasa Barangay Dara. Ipalawag, ginala ni Atty. Clyde Naon, ang AN Seafood's House. Lain na pala kanatos na panag-uban sa tulanan sa kapihan sa Dipolog, mao ang Gloria Di Dapitan. Gloria Di Dapitan, alang sa kanang pamilya, yung their family sa Gloria Di Dapitan, yung shop na Brian Lee sa Gloria Di Dapitan. Yung sunod sa Gloria Di Dapitan, ang Fantasyland. Will let the child out in sa Fantasyland. May mga bagong rights na ang world-class presentation na matag-weekend sa Fantasyland. Sa Gloria Di Dapitan, nasa lang Tia Mall, Tia Supermarket, o Tia Cinema. Ay nasab, alang sa lang yung pagkain, dito sa sa lapitan seafoods, at po nasa ina po ilang restaurant, sa lapitan Aqua Marine Park o Dampa. Ina po ilang restaurant sa Dampa. Dito iya kiniginala ang Gloria Di Dapitan, Fantasyland, o ina po ilang restaurant, ni kanhi First District Congressman Romeo Mendoza. Ngayon kinitipila ka mga paglulo sa itong palikubang sa tulangan sa DXDR ngayon ito, nag-video ang kapihan sa Dipolog. Live kini dari sa Hotel Camilawan dalang General Rene ng itong kapihan sa Dipolog. Balik pa ni Edith alang sa pagpadayon sa itong kapihan sa Dipolog at sa itong mga bisita o sa mga pangutana na nakaong-ong. Okay, daghang kayong salamat Edgar. Ingon man sa ato ang mga sponsors nga mo'y nagdag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Balik kita sa atong bisita karong buntaga kay first time nato gyud nga na-invite diri ang ato ang mga opisyales sa Philippine Ports Authority nga maoy nag-supervise diha sa atong Dapitan City Port nga gipanguluhan ni Engineer Salvador Dilina. Hopefully this will not be our first time there is ato kapihan sa Dipolog and last, no, but a continuing discussion para sa ato ang progress and development diha sa ato ang Dapitan City Port. Ako naman ito sa kredit. Ito ba man sa niya nakaunong na? Dala naman siya kayo. Murag nagkalain mo gano'n siya kami. Pulawan nga, Dapitan City Port. Kung sa magkabinunyagan. Okay. So, ang tinawag nga lang, dayon child trafficking o child labor diha sa ato ang Dapitan City Port. Engineer Dilina, please. First of all, ako isulti na it will always be our pleasure na kung ma-invite me diri sa programa nga ni para at least ma-discuss nato continuously ang mga problema nga panghitabo dira sa Pantalan. Then ang kwangyod, ang ato gyud official name, no, Philippine Ports Authority Port Management Office mo ng PMO Zamboanga del Norte Port of Dapitan. Dili po na siya Presidential Management Office. Port Management Office. Port Management Office. Because it comprises the area of Zamboanga del Norte. Nakabingin mo na. Kaysa una, Dipolog Port mo na, di ba? Tawag, Dipolog Port. O dayon. That is Pulawan, no? Pero Sa Sipig sa una, Dipolog man. At sa imong resibo sa una, Dipolog Port. karon bira mo na may PMAC resolution mo na sir na girikuha na mo ang tanang shipping lines na ang next port of call nila kung si Dris Dapitan na jud kay kasagaran mo ang nasa bill, nasa manifesto Dipolog Port. So namin resolution sa among Port Management Advisory Council na gihangyo na mo ang mga shipping lines na Dapitan Port na ibutang sa ilang mga documents. Okay, Dapitan Port, yan ang mga opisina, dapat Dipolog. Ang mga warehouse at mga notice. Nasulbar man na mo na sa una. Ibot mo Dipolog dahil dos parenthesis na Dapitan. Naday ko na sir, na ay resolution, sangguni ang Pangunsig resolution na i-declare na gitawag na ang Kamri na Pulawan Port to Dapitan Port. May resolution sa sanggunian. Question lang ako. Valid na itong SP resolution kay dili man na local. National man mo. Is that valid? I think so kay i-adapt mo po sa PPA sir, gipadala nga mo sa head office. So, valid po ang justification sa
sa sanggunian mismo na angay po na tawagon na siya o lapitan po. Okay, balik ta sa nakauo nga pangutanan, Engineer Dilina, bahin sa child trafficking o child labor diha sa ato ang Kapitan City Court. With regards to sa trafficking, since paglingkod na po July 16 last year, so wala ka tayo pangitabo na nadakpan namo or na encounter namo ang child trafficking, no? And with regards to child labor, ang TPA mismo wala man ni gahar ko mga below ang mga underage mga mga workers, because kami actually ang naan namo is sa among organization we have around 32 organic members, mga regular employees, then we have around mga 29, 28 or outsourced personnel, then we have around mga 50 security guards, blue guards. So kani mga sa among organization kani tanan mga of legal age, employable. So sa atong cargo handling operator, we make sure na ang ila i-hire because amo kang na i-check na dili gina sa pwede mag-hire og mga kasi grave violation na once masakta na mo sila nga nag-hire sila og underage, pwede na mo i-cancel ang contract na yun So karon even sa porterage wala, puro na mga of legal age sa case sa cargo handling operator. Okay, pangutanan ni Edgar Soronda kay murag na siya ikasumpay ana. Okay, so barang ko ito sa child labor. Basta pa mga ito, sa sunod, wala na kita og mga ito, mga bata niya. How about very wide beyond sa terms sa TPA? Nakita niyo ito, kasi ang matanggulo ng bata niya, yung tabang yung sa karga, then mga ito, yung kanyang ito sa karga. Sa mga yung ikarecommend ang mga sir? Ako pa nga sa inyong responsibilidad? Kasi ang amon pwede na mo siguro i-discuss sa PMAP meeting na because kanang mga sa gawas manggod ni tabo, it's the prerogative na karon sa mga cargo owners or mga tagiya sa mga kargamento kung magpatabang sila. Kaya murag nahimo maguna siya og mga livelihood na sa mga residents sa gawas. So what are your recommendations, sir? Ano yung kanyang scenario? Pwede natin na mag-call attention siguro sa LGU, sa barangay concern. Kasi ang kanadira, I think, San Vicente, no? Yes, barangay San Vicente. Anyway, since na-brought out na ito karon sa next PMAC na meeting na mo siguro, it will be next month, no? Sa March. Baka pwede na mo i-introduce na sa barangay San Vicente. Okay. Kasi hindi nila, pinangita Manila, so, ang mga pagtabaw, it is not within our control, siguro makarecommend sa center alternative. Sa sumasulod na association. Ang kanang mga tricycle na association nila, mga tricycle drivers, ang mga vendors, na sila yung mga association nila. Pero kanang dili sa gawas, I don't know kung naba na sila yung mga association. But we will try to talk with the nakainahimo naman ko sa residential area dahil paggawas ng pantalan, residential area dahil. So most likely kani mga bata mga taga din lang na siya sa barangay. Ako yung tinitingnan namin wala sa congressman si Secretary Day. Unsa may plano kayo ang mga relevante na ito? Inaagi doon ligkay sa pangyayari sa atong pantalan, sir. I-relocate ba niya sila? Adi, ano na ba ito i-relocated sa ang po. Related mo sa akong pangutana ba kung naapagid sila sige din well, ana ilang reply, ana ilang kahantang sa resident. Wala sila in kapainan. Ang kwarta nga sa PPA, ang PPA dapat ay kwarta. O ang kwarta sa pantalan. So, diya gini yung punta yun, no? Kung ilang mga bigis kila, diya gini yung dapat punta ilang mga anak. Actually, sir, ako lang i-repeat na-mention naman ako a while ago. We already requested the City Assessor's Office of the PITAN na i-assess, i-evaluate, i-assess ng ila properties, balay within the portion designated area. So nahuman naman nila himo, actually
we were surprised because originally mga 165 houses lang affected sa una, karon nahimo nag 203 in a matter of few months lang muna nga. Pero naman nag-assess ang value tanan, so the amount that was forwarded to us by the City Assessor's Office of the Capital City, which we also forwarded it to our office for funding. Naman may plano mga road widening, pero we don't know yet kung kanus ma-realize na mga kuan nato. Pero we were already directed by our PPA head office na to coordinate with the LGU regarding sa assessment of their properties. In addition to that, sir, we have also initial talks with the LGU nung courtesy call si port manager kay Mayor Nene. So we talk about the development of the port na mag-extend kami ng 8 meters kung sa amo ang area lang may road widening proposal. So kung naabay available na relocation site. So nag-commit naman si Mayor Nene nga naa sila available pero murag kulang pa kay nagkadaghan lagi. So, pero nag-assure siya na may funding na for the relocation area, tapos nagbutang na sila og electricity and water system para mapuy-an na jud siya sa mga informal settlers. Pero mao na lagi na yung mga negative kay ang ilang pangabuhian daw is na-adjud sa pier. So kana na pod ang i-resolve sa LGU. It's siguro political will reject na. Yes, dili na siya ma-resolve ang council. Wadaghan gina sila kay I understand there is some boundary na po mag-extend ito kapag dito ang port na diya senyoros bago na-realize ba na. So once ka na lang nabibang dyan, matagadagan nagiging gusto Yes. Okay. Yes. Sir Matoy, please. Motong lang madugay-dugay kay mura o lisod man ka mo relocate o wapo kay relocation site. It's always a problem na when you make a displacement of people, ang ilang livelihood will be affected. So if there are fisher or sea related livelihood, they should have been put in the mountain, otherwise then granting na musukot sila layo-layo, you should provide the social services like road, tanan-ana. That is how kinadaghanan ilang naadihana may be considered as poor, diba? And the program of the government is to reduce poverty. So even though sa kambus laing lugar nga mawad ang silang livelihood, we are creating more poor, diba? So muna yung mga filosofiya mo na diligid na kadetali, dugay-dugay gamay po. Okay, yes, Engineer Dilina. Any comment? Okay. Bahin lagi na ang parking area. Ako lang po i-share ni, kaya ito mo nang ganit for the benefit of the listening public na inisulog din mo diya sa pantalan, mabayad ka og 20 pesos, no? 12 pesos diya sa entrance. And pag abot din mo dito sa sulod, na dito yung parking area na private dahil na siya operated. So, kami mismo, may kabalo nga private na ito. So, i-parking po dito. Then, pag human, palingan dahil may 30 pesos. So, unsa man na siya kay, kung ba, tingala mi nga, na private nga parking area within the port. Then, tapos, dito sa gawas, nalisod og parking ang mga motor cab, mga private vehicles po o guban pa. So, how is it? Engineer Dilina, please. So it goes like this, no? Sa una man during the time of President Aquino, ang trust sa government ni President Aquino kanang mga passenger terminal buildings i-privatize. So we were instructed by the Malacanang na tanan nga passenger terminal buildings sa PPA i-privatize. So nahitabo, so we conducted a bidding. So ang the winning bidder is Wasicha. Sa meaning sa Wasicha gani. Terminal management, and the owners are coming from Dipolog. No? Dili nila Japanese, Wasicha. Wasicha, no? So Chinese. Chinese na. Mga local, Wasicha.
Chicha, sa Wisconsin, USA, okay. Bilang Chikicha, di po Chikicha. Pero ang mga owners, Mga locals. Attorney Ranillo, mga Montaño, Attorney Ilomba, and then bago lang yata naging shareholder si Attorney Asprer, which is the former port manager of PPA, and then the councilor na. And then may mga iba pa, si Attorney Padilla of Cebu Ports Authority yata, na mga incorporators nila. so at least we are happy nga it's run by Filipino, ang ngalan Ramon Foreigner. Yes, Attorney. So it goes like this, no? So ang basis sa ilang share sa government is through concession fee. So sa concession fee, wala na mag-isgot sa size or but ang area na ang ilang i-occupy. That is to include atong parking area. So because previously ang PPA ang garana ng passenger terminal na kami mismo ang ga-collect sa passenger terminal fee. So karon private entity na. So to include that parking area. And then with regards to the parking fee, kanang parking fee na ila gisingil, that is duly approved by our head office. Because whatever charges, even mga private operators na naa sa sulod, whatever charges na ila i-implement din na, it is duly approved and monitored by PPA Jud. Di man sila basta-basta pwede nga sila rin maningil kung pila na ano. So, pero naagi na siya through public hearing, tanan mga charges nato diha. So, to include sa atong cargo handling operator, kana mag-discharge, unload sa mga kargamento, sa amo gyapon gikan ang taripa. So, with regards to parking fee, ang sistema supposed to be ingunani for those who only want to avail the services at your own free will. Kung gusto nimo mag-park dito, kay siguro nag-overnight ka dito or ibili nimo ang sasakyan kay mo sakay kag barko, so pwede na basta voluntarily nga ikaw gyud ang gusto mo park dito. Good. Yes, sir. Ito mo na pungutan na, asan mo may operation karon katong sa privatize o katong sa una sa PPA pag-adala sa parking? I don't know, kay bago rin ko naka-experience nga na private parking area sulod mismo sa port. So it's so good nga naatay interaction karon para at least makahibalo na pud ang public na we have private entity na nag-operate karon sa passenger terminal na nag-collect og passenger terminal fee o parking fee in case you want to avail the services of parking your vehicle sa ilang pwede mo balik kamay. Okay, dahil sa trafficking of women o kining child labor, no? Kining sa trafficking of women, kitsa nang concern ining department or agency is DSWD? Other ports, no? Ang cases kung nadakpan na ang DSWD na ang tawagon dayon. Yeah, okay. Dito lang sila mo pero do they monitor? Di ba ang more concern ini, di ba? Supposedly DSWD, no? Dahil sila may concern. Wala sila mga desk officer dia o mutanaw mo tabang? Yes, sir. Sa karon ay nabay ta wala, no? But sa karon inguna ni sir, no? We have the almost completed one-stop shop. Ito, ako sa akong DSD manager. Engineer Hasan, one-stop shop. We have already soon to be completed na one-stop shop building. This is to cater yung all concerns na kailangan ng mga shippers natin, katulad ng mga dokumento sa ilang mga karga, and parang composite team ito within the ports, na kung halimbawa it is composed of the yung other sectors or services, agencies doon sa gobyerno. Meron silang
representative ilalagay doon sa one-stop shop. Parang PICOS yan, yung Integrated Clearing Office karon, yung ang term noon. Sa ngayon kasi one-stop shop na. With regards to operation yan, I think the best person to explain to you is the port operation, which is in the person of Mr. Pantag. Okay. Byron. Ang composition sa mga agency, usana ang Philippine Coast Guard, Maritime Police, BFAR, then PCA, Philippine Coconut Authority, DNR, Quarantine. quarantine. Okay. Yes. Napay-add si Engineer Delina about that. Actually, kanang one-stop shop building, no, that is intended for originally kasi nag-cater ka sa vessel, no, especially kay nag-ongoing yung among quality management system for entrance clearance of vessel. So, kanang one-stop shop building, nanatanan din ang PPA, then ang shipping line is concerned at ang issue yung mga bill of lading sa kargamento. Para once musulod ang tao dira, paggawas na humanatanan ang transaction concerning sa clearance of vessel, clearance of cargos. Then, aside from that, we also allocated space to government agencies concerned na kung na-business sa sulod sa pantalan. It could also be DSWD pwede. Because pwede na mo sila tagaan, siguro lamesa, para na sila representative din sa pantalan mismo. That is for free, ha? Ang kaning mga government agencies na we wanted to have a space there na para kung naa sila with business sa port. So, more or less, siguro nga reactive action sa nila. Kining panilitan karon kay we are more really concerned. Kining uban ko, they can take care of themselves, di ba? Negosyante ka, kato pa, okay ra ka. Ano sa PCA, gakarga ba sila mga lubig, no? Isipin na, di ba? Dato biyan na dawa, no? Huwag milabot po, labot ko para ako'y. Pero kining trafficking, unod ako na itong problema, kining child labor, no? Sa trafficking, ano na ba mo experience ka din ay kining concerned agency sama sa DSWD o unsa ba nga, ga-check bitaw? Kanang pagsulod, hindi ng mga bata, no? Dahil din ay gadala, usually pagkataan umali mo isa mga imo panana kauban, di ba? Dahil what sila relation muna yung mga imbestiga, di ba? Mura sa yun rin ka na o doon na galega kuhan ga atuman, no? Kaya importante po pananitan karon illegal recruitment, no? Doon ay usang matrona daga galaog mga 5 ka buok. Pagkataan naman din na sa ilang relasyon sa gadala nila, di ba? Wala ka na nangutana. Kaya I think there are several nakalusot ng mga butang, no? Then only to find out na daka nagreklamo, anong nakagawa mo sila, di ba? I mean, we should be concerned, di ba? Kana, Manila lang. Pagkabot sa Manila, dahil na po na sila yung lugar. Wala na, I mean, they become faceless. Sa prostitution, mga bata ba? Lagi, so, from the beginning, kay ang pagkudin, ang mga biktima ini, huwag di ka mag-ut sa probinsya. Mga Lucente, no? Pero abot ka dito sa Metro Manila nga, labi yung sa mga Islam area, no? O ka na ka, wise na tayo. Pero kuning ato town, we have to protect our provinciano lang, no? Doon ba experience mo, wala? Okay, YS? YS? No, sa repitan. Sa Tubo, sir, na anak sila, they are closely monitored, nagipag-coordinate po sila sa DSWD o sa Maritime Police, kay ang PNP Maritime maumay murag kuan jud dira sa pier nakagibutang para magbantay sa mga ingana. So they have their own system po kung paano na siya ma-detect ana. So ang Tugo nga officials kung naa sila murag nang murag kahinahinala na mga ano nga daghan kaayo nga mga babae nga anak nga grupo
Oo, mga batanon. Gina-hold na nila, tapos gina-interrogate. And then, last time nga ako gani, na dugay kog uli kay, na isa ka bata nga 10 or 12 years old, murag last December or November lang to, dili jud siya pasakyon sa tugo kay nga naman wala siya kuyog nga adult. Ang ingon naaray mo tagbo niya, murag gihatod lang siya didto dayon naaray daw mo tagbo niya sa Manila nga iyahang relative. So gi certain jud sa pati Coast Guard ato gitawagan namo nga kato siya kanang may consent siya sa iyahang family nga moadtog Manila. And then katong mutagbo niya sa Manila, gitawagan jud sa Coast Guard nga kinsa ni siya, unsay birthday niya kay para ma-ascertain nga kilala jud niya tong bata. Dili nga murag gisabot ra pod nga ana ba natagbuon didto. So na-hold jud tong bata for mga 3 hours, 5 to 8 na ko nakauli sa gabi kay gi-turn over pa siya sa Coast Guard kay ang PNP Maritime nag-coordinate po sa DSWD. Okay. Nga na siya. Mura pa nga doon ay nagtago sa kanagtong sauna, bata. Pwede raman yung pasakit ka na plano. Mura patagtag mo mga kisa mo anak, no? Sa for kompleto. Pero ang responsibility, paghatag mo sa flight steward base, iyan ang responsibility. So, ihatod din natin sa ganito, identify. No? We are quite particular on this because these are human aspect sa labi na karong mga butang nahitabo Actually sir, as stipulate kasi na magiging sa pantalon then kanang na tao dila magiging agi, we are closely monitoring sa mga cases, no? Kaya in case namin matikdan anak, actually immediately we will gina-report namin sa mga concerned agencies nila yun. Pero kanang sa makita ra namo mga nakanamakuan namo. Mauna siya. Okay, when it comes to lost and found baggages or mga very important nga mga things, no, nga mabiyaan sa pasahero or makitaan pud sa uban, unsa may buhaton, especially sa ato mga naminaw karugutaga, unsay buhaton sa nawalaan o kung sa buhaton sa nakakita, asa dapat ni ihatag, kinsa ang dunay control ani official control unsa ang pag-claim. Basta kung kanang mga baggages na within sa port area lang yun, sa compound sa port or within the area of passenger terminal building, so pwede ninyo ipaagi ang reklamo sa Philippine Ports Authority or sa PTB operator kaning wasitya. Anyway, amo na i-publish ang mga phone numbers na mo para at least. Then, we could also monitor on that kasi namin yung CCTV dila sa sulod. So, pwede na ito ma-recall through CCTV kung makasagid na wala din. Basta, basta within the port compound lang, we will try our best na ma-locate natin ang kanang mga nangawala din. Pero yung CCTV manager, kana bang gikan sa barko pagsulod sa gate, doon ay CCTV ya? Wala, no? Kanang gikan. Nang gibiding nga mo last December na pen, because that is very important. Imo ma-identify kung sa kanyang nabot, kung sa putungin yung gawa. Actually, incident, kalira kayo mabalan kayo imo mong included ang ano? Kana ang wala ni sa karon kasi supposed to be naunta to na full ng building. So sa karon ang available na mga CCTV kana yung sa PPA building lang sa entrance, exit gate sa passenger terminal. Yung kanang sa sulod sa PPA. Fast track of that, mo man ay kanron. Yes, actually, kung was na full ng building, gibalik kong kwarta sa head office karon namo na pwede i-request. Mao man gina ang sistema kay part na sa COA regulation na whatever money na billing for the previous year ibalik din sa main to avoid nga buhaton o money market, no? Okay, Edgar, imong pangutana please. Ganito sa concern ka doon, it's still happening. Kaya traffic congestion niya. When it nalunod ng mga barko. Daghan mo nila, ako experience din ako. Diyan na lang sa ticketing, ticketing daw, pabayas.
kaya yung mga buses din na cater o mga pasahero from barko na I don't know what had happened kaya palagot sa gate nabibal ng kaayo almost 30 almost an hour pag-issue ticket ay so what's the system na di-adapt dyan sir? Apil ba ang PPA pagmali sa nila nagpangagod ang dili sa gawas sa to katong mga motor cab huot na to ang dili sa sulod pasulod sa to huot ang pagawas na huot gigay kaayo nga nakagawas ang gigay o sa natangan ni because of ticketing daw I don't know sa what had happened sa ticketing daw ng mga bagay regarding siguro sa pagsulod sa mga matagbo na mga sakyanan, no? Kasi sa pagkakaroon ng medyo limited gamay atong space sa parking area nung dili daw nakasulod ang mga matagbo kay pabuton pa na gawas to naka-standby na nakapark dito sa parking area nato kay kung pasudlo na ito tanan di pa din kagawas na stack up sila dito munang i-hold na mo ang mga sakyanan na di pa sa namo pasudlo takwaan sa namo dito sa parking area para mga po ng isunod dito ng mga sakyanan na matagbo. Gamay dito yung area. Once yung parkingan din ang atbangan na mag-iso mga gawas ka ng mga truck mga piska na gikan sa mga barko pag gawas mag-iso na sa gawas mga stack up na siya sa New Year may tago may traffic gamay kaya tinggalan kay parkingan ba na dito mga motor pag di ko anad na-stack na mula yung problema na mga gamay ang lugar ang liangan, ang dalan gamay pa kayo muna ang among libya pero medyo ayom-ayom gamay na masay nakasulod na mga pagawas makuha ng parking area ba kasi pasugin po gamay muna ang ma-stack dito sa dalan dahil kasulod. Okay, Reyes, additional information? Additional on that, sir, ang last meeting namo last December sa Port Management Advisory Council, we have nag-suggest si Mr. Malaka sa Michael Malaka na naanami resolution na ka-draft na sa table ni Port Manager na kuan o naghimog resolution ang PMAC sa HPG o sa LGU Dapitan na bawal ipapark or ipahawaon na nila ang nakapark na mga 10-wheelers kanang para sakay sa Roro kay gamay na ang dalan gihimo pa jud nilang parking area so aside from congested na ang atong dalan prone to accident pa jud siya agi sa kagamay sa dalan so pagka okay na tong resolution amo tong i-submit next week sa LGU sa HPG kay para ilaan naman pud ng authority gud ilang jurisdiction na ng dalan so hopefully sila na magpahawaan na sa mga truck. Yes, ma'am, definitely. That's what we have said. Nasunod ang natin ng sa parking along the road. So, ito yung nahimong na lang naghuot pag yun nagtago-tago. Okay. Yes, sir. Ako rin mo ginisod na i-discuss mo sa PIMA kasi ang uban ng din kanang mga na semento na nga road widening nahimo nag-parking area. Bisan asa mo na mawag ng problema nga to bisan asa bisan dili sa highway kanang mga na-widen nga dalan gihimo na parkingan. Okay, about is this also one of your concern kanang overloading sa passengers? Sa Coast Guard na okay. Sa High Guard na dito na. Actually ang lead agency na ang PCG, Philippine Coast Guard. Actually manang before departure naagi na sila tao mag-counter sa barko before departure. Kaya naman sa po diya sir kanabang kaya mukat ang asarapit mukat og ticket nga katong ilang mga booking nga kanabitang sa mga barko di ana nga murag natapot lang pud sila dito sa buntog kilid sa pangpang then nagkagot-got ang mga pasahero nga galinya then labay-labay ang mga sakinan murag ka maligsan og apil mga hadjungan ana ba so inconvenient to kayo no mao na ang problema namo siguro in the near future ma-expand na gid ang pantalan ang plano nung nato we will give them
Sa karon bisan asa lang sila eh. Si Engineer Hasan yun. Thank you. Regarding yung sa question yung tungkol doon sa narrow road leading to ports, tapos meron pa doon mga shipping agencies nagbibigay sila ng mga ticket na ticketing na tapos yung pasahero naglalayan sa along the road. Totoo yun yung ano natin na it's very dangerous doon sa mga tao natin na kumukuha ng ticket. At hopefully pag matapos nitong road widening of the DPWH and including sa UPPE, siguro na ano na siya, na laki-lakihan na yung road, tapos itong opisina naman ng ano, so bali na silog na sila sa kwan, sa malayo-layo na sa daan. So I think that is the only best way is to give yung road widening expansion a chance dito sa mga residente ng San Vicente. Salamat. Is it within the purview of sa PPA to avoid more congestions without ng mga shipping companies, no? Na can they not be encouraged to have a booking through online? Yes. Online para di naman abot sila dito wala makay we are now in the age of technology, no? Like it in the is plane. very bright, no, kanan, but ang implementation, no, I think it lacks. So I think it is within your authority na convince the shipping lines to go online. Yes sir, actually just recently kaming paskat nagreklamo regarding sa fixing. So ang tubag namo sa ila is we assure them basta within the port premises wala may mga fixer dira. Pero nasa gawas, so that is beyond our jurisdiction, our control. But we made a recommendation. Ang isa ka recommendation namo is kana online para at least ma-minimize na mga selling of tickets sa dira mismo sa ila ticketing office. Ang online ticketing actually ang sa karon ang ga-implement anang online ticketing is to go lang eh. Ang kokalo na ana. Yes, ang point ni Pons, no? Sa yes, Pons, palihog. Ang ako bigay nakita, pwede na ito na actually, okay ko sa idea, mas nindot ang idea, pero ang ato kong kalagnitan manakaya yung barko, usually, wag gitaw na, with due respect na lang sa anak kaibaw, wala gitaw yung alimuhag kung saan tao ng online booking. Dili mga pero aeroplano nga, basta mag-aeroplano. Social. Away, pag motor ka, kapilite ka aeroplano, di kakapayan si sinitary ang presyo. You know, the ni Pons, no? Because not everybody knows how to make an online booking, anak-anak. Pero there are other organizations like LGU, no? Mo put up sila og desk, no? Katong gusto nga mo, assistant desk, gusto mo sakay, pwede mo online. So, mutabang sila sa pag-online. Dili kay tatay, although, kaganman tigo, no? Pero if you want to have services, no, you have to think on how to do it, okay? We are catering, isa gula ta sa business ingunana, but social services, we have to help our people on how to avail of the recent technology. Otherwise, we will be ignorant forever, di ba? Kaya one time, mo silang tabangan, okay, balo, next time, hindi ko naman sila. So, you replicate. Pero how about kanang okay na ang development niya sa Pantalan, dili dapat sa interest. Dili sa layo-layo ba ang ticketing kay haron dili magpunsisok nito. So meaning to say katong musulod gid mismo sa compound sa kanang Pantalan, na to ticket mo sakay na to sila. Dili na iyon nga mato dito kay lukat pa. Dili na layo padaan, kalukaton na ang ticket, katong musulod ito tanan, na to ticket. Meaning to say nga mga riding public na to sila. Di ba? That will solve the problem, di ba? Puhon na-cleared na mo ang kuan. Okay. Pangutanay ka ni Edgar. Nakita na ko na isa pang mag-online pa dahil ang ticketing outlets na bawas sa perimeter sa PPA pagkan na kang nagsaya. Maraming mga kisipitsan. Hindi nyo lang sila, mag-online na
tanaw mo na ninyo sa pag-ticket nila, hindi ka pag-ticket. Nadoon mo sa problema, ticket. Anaon mo lang kanila. Pero kung naagod sa sulod, tanang, sila ticket. I don't know what's ang sa ruling sa PPA, sa balaod sa PPA, kung naabag ikinahanglan sa gawas ang mga ticketing outlet or naabag sulod sa PPA. Kung sa sulod, mas safe. No? Kay everybody sa door, ID, Wala sila yung lugar. lagi. So, sa gawas, kung nasa gawas, full good sa mga fixer. While it is true and safe na online, pero kung nasa gawas, all the time, you can turn it sa fixer yun. Ato God, di ka na expect na tanan atong tabangan, no? Ay, atong tabangan, katulad na kinurag tabang. Yes, sir. Karamitan, maka-afford ka. Dayon, kapoy ka muli niya. Ibigay mo doon mo, mataglang ka. Imo na, guys, imo nang sala nga nung tapulan ka muli niya. You're supposed to line, diba? Okay, hindi ka gusto, you pay more for services. Alang-alang po ng tao mo, servisyo ni mo bayaran. No work, no pay, diba? So, pero katong digid ang tigo, mo ito itong tabangan. Mo ito itong tabangan. So, may makakita 100 na sila kabuok, tingali, mga 20 lang o pulo lang din tigo, katong itong tabangan. Ito na doon, siya fixer ko. Kabalikan tigo. Hindi siguro na i-practice nga, dili sa gawas yun, layo yun ang mulukatay yung ticket. Dili pasulod dito dapita ka, maghuot, magsamot ang passengers o ang vehicles. Layo pa daan, dito na panlinya itong mga kuan, kada na malukat ang ticket. Napo dito ang mga shipping lines nga outlet. Karon inigsulod na dito padulong na nanay mga ticket tanan bit-bit wa nagahuot. O sabot sa, sa kunobserbahan po, ang ticketing outlets outside sa mga support area, open for almost everybody. Makita siya ngayon din ako, sa kinsa yung sunod dito sa ticketing outlet, naka-uniform wala naka-uniform yung ganyan, nakasunod na so, pero hindi na ang mato dito, naghatod sa mga napit, so nga. So I don't know kung naabang hawid ang tutuwa niya, nga tagaan nila. Ang isang recommendation namo sa shipping lines is if they are going to sell a ticket, dapat ila pangayuan og ID ang pasero to avoid fixing. Kasi may ubang shipping lines wala gani pangalan ng ticket. Sayo daw po sa shipping line, pag sulat, kaya na may ID. Kaya mo istorya lang dito, sa may pagka-pronounce, no? Mausob ang ngalan. Wrong spelling. Wrong Spelling, no? spelling. Mas manifesto. Nade dito email na imong female na dayon. Okay, so I think ang sa ilaing concern, sir. Ang sa ilaing concern ninyo nga dapat na to, we are running out of time. Ang sa panawagan nimo, ang sa concern nimo nga dapat nga ato ipaambit sa atong mga naminaw karong butaga. Yes, Pons. Out of curiosity, may kamurag-dugay ninyo isang pantalana. Wa ba ito pa, yung atong nakita, mura gina sa kadagko nga barko mo mudak diha. Sa tuba nung nakita ang problema, mabaw. Dili pa rin sa mura ng ruhas nga murag kantirado. Kung pananglitan, doon na ba tayo projection nga, posibleng sundan na siya, dagko nga barko, nga anak-anak sa sarili. Wala luxury ship. Oo, kanang nga siya. Cruise line. Anak nga rin, marabag, Sakay din ka? kaya kung ang airport, tunay direct Manila, kasi hindi na ito direct yung akan dagko nga barko nga pwede po dito bilhin. Kaya Powers? Actually, ang Tugo, naman kay Tugo, mo going na to Sambuanga, then pagbalik ka na from Sambuanga to Dapitan, then pa sumagi to Manila na sa dayon. Saka rin Tugo pa ang ato na-cater para going to Manila. Foreign daw, foreigners. Sa foreign, sa cruise ship. Cargo as well as ocean liner or cruise ship. Sa karon nag-inquire lang pero ang ato mga problema dila ang draft sa tikwan sa Pantalan. Kasi kanang mga ocean going siguro ang draft ana kanang kalalom sa kanang mudulot paingon sa kan mga 12 meters na eh. So atong Pantalan is only mga 10 lang, 9, no? Sa bridging, 11, no? Pwede ba bridging? Dako di pagso Pagkasan ng mga pier, no? Nangutana si Pons kay ato lagi ko ni siya Hong Kong. Sakay na siya Hong Kong.
Van luxury. O sa una manager, no? Nakadungdung ko, kanang pantulan, no? Gamay ra kay na, no? Pero di na may mga foreign boats mo dunggo. Pero tuwa sa layo. Karga sila copra bayon sa barge. No, but at least we're visited by foreign boats, ha? Karon no gapo no kay itong pantalan, wala man mo wala man. Sa tourism siguro sir, sa Ang cargo sir na ata nagkuhan bidira. Cargo daw sir, nagkarga sila ng mga semento foreign na ay nagkuhan dira nag-inquire. Napunta yung mga one time nag-ship out ang chromite dira. Foreign yapon sir. Bawal na ron. Wala years na siguro to. Kaya ito mineral resources mo di paghakot ana. Semento dagan nakaron nagkadak sila sa Juan Rojas diri sa private port sa Dicumi. Pero ang Siocon mismo, dagan ano pa rin yung Siocon ka? Yes ma'am. Ang sa may mga barko dito po nga budunggo. Kasagaran ma'am, semento ma'am. Sa una, katong napat yung TBI, katong export ng mga minerals. Ganang sindangan. Sindangan natin mga cargo, sir, mga semento, beer. Mga palay nun eh. Okay, last question guys. Last question. So, will it be possible? Kaya kita mo ito, ubang ng ganyan ni Yusek niya. Ang cruise ito, sila yun, kailangan nga daw cater padala sa mga pasayro. Marag tagpo, salon. Kung pag-hula lang sitwasyon, kinsa na lang bangko nga madala sa pasayro? Ino ako. Pwede ako na ang wala tayo available na mo ferry from Anchorage going to the port. Wala. Kailangan ta sa kuana sa port na mo ferry nila o dili na sa cruiser niya company. Most likely ang cruiser pwede ang mo plan. Kaya naman lang sila yung mga dagko nga mga katong ganing sa tawag o mga So sense lang ang atong pantalan dili pwede nga na yung recommendation. Pwede rin yung cruiser dili kung mga pwede sa mga ferry. Pwede na lang sa dakakinta, no? Dahil sila no? ang purpose nila magkakaroon na sila. Pwede. Okay. But that is a promotion of private establishment. They can recommend. Okay, so I'm sorry guys. Maputla mo niya ta karon. So, ngayon ta parting words and statements gikan sa ato mga bisita. Ladies first, after men si Miss YF Akas, please. Thank you, sir. So, for information of everybody. So, ato ang katong si Yusek Borg na iplano kung magpalit sa barko. Ang Marina stands for Maritime Industry Authority. So, dili siya babae, sir. So, yun nga. And then, also, thank you for your suggestions, sir. Kaya naaman nag-form karon nga marketing committee. So, basig pwede na naman mahimuan ng study katong imong luxury ship or cruise ship na i-ano lang siya, angkorahe lang siya. So, ma-include na mo kung paano na mo ito ma-convince ang mga cruise ship nga mo agi sa ato mag-side trip sa Dakar. So, thank you so much for this opportunity. So, hope naka-enlighten mi sa inyo sa operation sa pier and welcome kaayo ang mga suggestion, unsay mga reklamo. Very welcome na siya dili mi magmugot. Service with a smile jud sa PTA. Adto lang mo sa office ni Port Manager. Okay, silingan na sa service with a heart ni Yusek Matoy. Sa mayor pa siya sa Dipolog, congressman sa 2nd District. Okay, Mr. Byron Patag, please. Salamat mo sa pag-invite naman, no. Hope na nakashare ni sa among mga insights regarding sa pantalan sa Dapitan. Willing mo na mo-accept sa mga comments, recommendation, among hindi consider as motivation no, para ma-improve na mo ang mga service sa Port of Dapitan. Thank you. Okay, thank you so much. Engineer Abdurrasad Hassan. Good morning. Thank you for inviting us here at the Kapihan sa Dipolog, and hopefully we give insights, positive insights to our listeners and also to the people of Dipolog and Dapitan. Sana yung mga
mga queries na answeran namin na 100%. And of course, we are also open to suggestions, comments to our radio listeners. And hopefully, the Port of the Pitan, which is the PM of Sambunga del Norte, mas ma-develop pa natin to be at with other PMOs nationwide, PTY. And with regards to the cruise ship, hopefully kung realize yung port expansion ng Philippine Ports Authority, siguro ma-serve natin yung mga cruise ship na sinasabi ninyo kanina. Thank you for listening also, and thank you for the invitation, ma'am. Thank you so much, Engineer Abdurrasad Hassan. And last but not the least, ang atong Port Manager sa Philippine Ports Authority, Dapitan City Port, si Engineer Salvador Dilina. Good morning, everyone. I would like to introduce myself again to the public kasi to inform everybody, to the people of Dipolog and Dapitan and Zamboanga del Norte as a whole. I assumed my position as port manager last July 16, 2016. So during my 6 months stint sa Port of Dapitan, I'm still observing kung sa mga pwede na ito buhaton na change. Yun ang gusto ni Presidente, na change for the better. So hopefully better, will it be better? For the better. And it will always be our pleasure na if we will be invited in the future again at this Kapihan sa Dipolog to enlighten people, no, sa Dipolog and Zamboanga del Norte as well. And thank you very much also for inviting us, and I hope we were able to inform the people with regards to the services that Port of Dapitan is offering. And then I hope nakasabot na po mo usay mga servisyo na ata din mga problema. Kung in case na tayo mga problema, we will be posting our mga numbers para if you have future problems, pwede ninyo itawagon. Then atong request, suggestion ni Mr. Patal about sa website, so we will be giving you also our website para at least from time to time pwede tayo maka-interact dito sa website. Then we will be giving out again atong our statistical data and our schedule of vessels para at least ma-aware ang public sa schedule of vessels po. So thank you very much and good morning. Okay, thank you so much, Engineer Salvador Dilina. It is always also our pleasure na makauban mo diri sa ato ang kapihan sa Dipolog, and we will do it again. Dili lang yun nga magpaabot ng invitation, kundi kay immediate mo ditong concern for information, tawag mo diri sa ato as kapihan sa Dipolog, and ato din ang i-accommodate mo schedule diri sa atong kapihan sa Dipolog. Okay? So, to God be all the glory. Daghan kayong salamat sa atong labaw nga makagagahong gitayanta ni takna karong mga panahon na alang sa atong kapihan sa Dipolog. Sa atong panelist. Okay. Pons Reda from PIA. Okay, maraming salamat tayo sa pangabisita karong buntaga. O sa atong tipaminaw na nagpatuloy sa atong tanang kapihan sa Dipolog. At least, inyo nang nabawaan o gini mahulagway o isay kalambuan na nagkaroon sa Dapitan City Port o atong gikalibag ikahimamat nga taga Coronadal ni aton na isa nga bisita kayo mga aga si Wayat Magdamdo di Tambalo nga Coronadal pero Miss Miss Trinidad family from Coronadal. I was assigned in Cotabato City 13 years and 4 years in Coronadal. So ato mo sa mga mind with that. Salamat. Edgar Silonda, please. Okay, thank you very much. Meron tayong interesado sa kanilang topic kay kahit saan ang ito mabisita. Ang itong mga people, as the time goes, this is the first, not the last, and all the kapihan at the very important thing. We have just
ginan. Kaya sa kapihan sa Dipolog. Thank you, happy Sunday to everyone. Thank you so much, Edgar Saronda. And gikan sa itong kinakusgan nga panelist, ang atong Yusik sa NAPSI, Attorney Rosario Matoy Barinaga. Salamat dito, magpasalamat sa itong mga bisita, no? Labi na itong sumasakay ang mga barko diha sa dapitan, karon nakabala mo nga ang atong PPA diha, yap friendly PPA. No? Okay. Dayon, utanan ta ko nila pero niya na natibagon. Ito ba'y programa ang PPA bahin sa poor. Kung na ba mo ay mga programa that is addressed, no? So for the reduction of the poor. Dayon, I'll just take advantage of this sa atong mga mayor, sa atong mga elected officials, sa mga leaders. Andami og doon sila mga pangutana bahin sa programa, bahin sa reduction of the poor, no? Labi na sa mga mayor. Gusto nta mo pahibalo nila galing di man maayagod magpahibalo ta. So sa ako lang, personal na ako, I would rather have the talk pa. Sa to pa, pwede talk pwede mo pahibalo ra. Dili na tokhang ha. Para niya na, at least we will know the program of the government, especially under sa Presidente na tama. Thank you. Okay, thank you so much, Yusek Matoy Barinaga. And then of course, daghang salamat sa ato ang Three Musketeers, Silbert Adetico Duduyano, nga may nagdala sa ato ang live streaming, www.rmndipolog.tv.com. Uploaded kita sa YouTube. Click lang ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube every week. Nadiya tanan atong edition sa YouTube, kauban sa itong mga bisita matag Domingo nga tanan. Thank you so much, Silbert Adetico Duduyano. And of course, ang dadala sa atong tingog sa kanginan si Mr. Expedito Tax Ilumba. Daghang salamat Tax. Simultaneous broadcast DXDR 981 AM o 94.1 FM dito sa estasyon si Ruchi Munera. Tapos si Mardy Libre sa ngalan sa atong station manager, si Danny Lood sa ngalan sa atong station manager nga si Mr. Edgar Dagomo. Ini si Edith Pahintito mo yung kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away.